Hindi po ito personalan. Si Secretary Recto ang pumirma na sa position paper tutol sa pagbaba ng VAT. Hindi na tayo magiging hostage sa position paper o sa rekomendasyon ng ehekutibo kahit tutol ang kabinete sa pamumuno ni Secretary Recto. Bakit hindi natin i-calendar na ang botohan para pababain ang VAT? To recognize a member of our the independents, you may make your manifestation, Congressman Lean. Maraming salamat po, Mr. Chair, at nangako po ako na hindi ako magtatanong ng tanong sa inyo. Pero magbibigay na lang ako ng ilang mga pahayag at bahala na lang kung sino po ang gustong sumagot. Unang-una, I second the motion of Congressman Dagook. I would like to thank also the other members of Congress, including Congressman Rufus, Congresswoman Revilla, Congressman Toleriano, and the others who have called for a lowering of the VAT. Hindi na natin kailangan pag-usapan pa kung kailangan pababain ang VAT. Ang gusto ko lang sanang malaman, ano ang magiging aksyon na magmumula sa lahat ng mga pagdinig ng komiteng ito dahil tulad ng nabanggit ni Congressman Dagook, certify as urgent, binigyan na ng kapangyarihan ng eksekutibo, pero hindi naman isinuspende ang excise tax, lalo na ang VAT, at ang DOF ay nagpapahayag naman na ayaw nilang pababain ang VAT. Sinabi po ni Congressman Dagook na narinig din niya na si Secretary Recto ang humaharang sa pagbaba ng VAT. Wala naman nagtanggi sa inyo na si Secretary Recto ay tutol sa pagbaba ng VAT, pero nais kong bigyang diin na tayong lahat ay mga halal na opisyal dito sa Kongreso. Tayo po ay nasa demokrasya at may separation of powers at hindi po dapat porket may mga miyembro ng kabinete na humaharang sa pagboto sa isang bill na kailangan ng Kongreso sundan ang boses ng isang miyembro ng kabinete over ang boses ng sambayanang Pilipino. Narito din ang aking mga kababayan mula sa Batangas na kasama ko din sa paghihintay araw-araw para sa pag-aproba ng Kongreso ng pagbaba ng VAT. At tulad po ng sinabi ni Congressman Dagook, tila nagiging props lang tayo dito para ipakita na gumagawa ng aksyon ang Kongreso, pero para sa kaalaman ng publiko. Nakailang pagdidig na tayo dito, paulit-ulit lang ang mga rekomendasyon ng mga nagsasalita para pababain ang VAT. Ang mga miyembro ng Kongreso ay handa na bumoto para ibaba ang VAT. Pati ang ating butihing chairman ng Ways and Means Committee ay nagpahayag na sinusuportahan niya ang suspension ng VAT para sa petroleum products. Kaya gusto ko lang malaman kung sino man po ang pwedeng sumagot kung bakit hindi natin i-calendar na ang botohan para pababain ang VAT at kung meron man miyembro ng kabinete tulad ng nabanggit ni Congressman Dagook, narinig din niya, si Secretary Recto yun, na humaharang para pababain ang VAT, kung pwedeng lumabas sila at ipaliwanag nila sa sambayanang Pilipino bakit hindi natin pwedeng pagbigyan ang kahilingan, hindi lang ng mga nandito na kumakatawan para sa mga ordinaryong mamamayan, pero pati na rin ang boses ng mga kongresista na lahat sa mga nakausap ko ay sang-ayon sa pagbaba ng VAT. So ako po ay nag-manifest, hindi po ako nagtanong sa inyo, Mr. Chair, pero kung sakali may pwedeng sumagot sa aking katanungan, kailan natin pwedeng i-commit sa taong bayan na magkakaroon ng botohan para maaksyonan ang pagbaba ng VAT? Maraming salamat sa manifestation. Sandali, tahimik po muna tayo. Tahimik po muna sa tamang panahon po. Maraming salamat at sumasang-ayon tayo sa mga mungkahi, hindi lang ni Kong Leandro, kundi na ating iba't ibang mga kasama dito na humanap talaga ng tamang solusyon na tingin natin akma at kinakailangan ng ating mga mamamayan. So, hindi rin tayo papayag na tayo ay maging palamuti dahil pinakita na ng Kongreso at pinakita ni Speaker Bogie D na tayo ay magdidesisyon base sa kung anong tingin natin kinakailangan ng mamamayan despite and whatever the executive or the judiciary might say,
we make decisions based on the mandate that is given to us individually by our respective districts and by the sectors that we represent. So that is the assurance of everybody who is here. Everyone here is mature enough to make that decision. So maraming salamat sa obserbasyon po na yon. Mr. Kung Chair, pwede na po kayo pumalakpak. Mr. Chair, kami po ay pumapalakpak dahil akala namin ang ibig niyong sabihin magkakabotohan na at least by May 4 para sa pagbaba ng VAT. Hindi pwede magkabotohan ngayon kasi hindi naman tayo... Opo, sa May 4 po, This is a pagbalik briefing sa di ba? Kongreso. So, aantayin natin yung consolidation ng lahat po nito. So, tiyak po tayo na yan po ay prioridad pagdating sa atin. Pero tulad ng kahit anong bagay, sisiguraduhin natin na hindi katulad ng pagpasa ng excise tax, magiging malinaw, may basihan, pakikinggan natin ang iba't ibang sektor para maging tama ang ating desisyon dito at hindi natin pagsisisihan because whatever decision we make should never be short-term but should always be long-term for our Pero people. kung maaari ko palang linawin, Mr. Chair, hindi na tayo magiging hostage sa position paper o sa rekomendasyon ng ehekutibo kahit tutol ang kabinete sa pamumuno ni Secretary Recto, papaboran ng leadership ng House ang boto ng mayorya ng Kongreso na sumusuporta sa pagbaba ng VAT. Kaya maaasahan ng ating mga kababayan na pagbukas ng Kongreso muli sa May 4, pagbobotohan na natin ang pagbaba ng value-added tax. Tama po ba, Mr. Chair? Maraming salamat po. Hindi, pwede kayo pumalakpak. Sige po, opo, para i-express po natin ang ating sentimiento. Pero tulad po ng sabi natin is, sisiguraduhin natin na babalangkasin natin at pagdidesisyonan yan. So, maraming salamat, Congressman Leandro, sa iyong mungkahi at sa ating mga kasamang nandito ay magandang umaga po sa inyong lahat. Panghuli, Salamat Mr. Chair, po. nais ko lang sabihin na ayoko naman po kasi na maghintay po kami ng ilang linggo na walang mangyayari. Kaya kung maaari natin malaman sino ang kailangan kumbinsihin para tiyakin na maaaprubahan ang pagbaba ng VAT by May 4, yan po ay makakatulong. Hindi po ito personalan. Ito po ay lahat para lang maaprubahan ang panukalang makakatulong sa maraming Pilipino. Kaya sa pananaw ng iba sa atin dito din, si Secretary Recto ang pumirma na sa position paper tutol sa pagbaba ng VAT. Sinabi ko po, ito po ay sinabi sa akin, hindi lang po ni Chair, pati po ibang mga senior members ng House, nagsabi sa akin ito, at ayoko na pong buksan itong lahat muli sa congressional hearing, pero nais ko lang linawin sa taong bayan na para tiyakin na aprubahan ng pagbaba ng VAT, dapat siguro dalhin natin ang ating mga panawagan sa mga tunay na nagdesisyon para sa pagbaba ng VAT. At ito po ay sana magiging useful dahil sa mga susunod na mga araw doon sa mga tila nagdedesisyon para sa pagbaba ng VAT, tayo manawagan na wag na nilang harangan at pagbigyan nila ang Kongreso na ibaba ang VAT. Salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat. Makikiusap po tayo sa mga kasama natin. So, we are wrapping up on the DBCC.